Kaya itong gaming laptop na ito ay may tampok na built-in na hindi mo makikita sa kahit anong ibang laptop sa merkado. Pero, nagiging kapaki-pakinabang ba talagang tampok na yun? Sige, alamin natin. Ito ang 2024 Aura 16X. At pagdating sa specs, meron itong Intel Core i9-4900HX na processor at Nvidia RTX 4070 140W na GPU hanggang 64GB ng 5600 DDR5 na memorya. Kahit na paglabas ng kahon ay may 32GB na ito. Pati na rin maraming Gen 4 M2 NVMe storage slots. Kaya pagdating sa specs, talagang pinaka-advanced na mga components na ito para sa isang laptop. Pero yung hindi mo makikita sa ibang laptop, makikita mo sa likod ng Aura 16X na ito. Kita mo, pagdating sa disenyo, mukhang binabago o nire-reimagine ng Gigabyte kung ano talagang ibig sabihin ng isang gaming laptop. Sa karaniwan, inaasahan mo makakita ng RGB keyboard o kaya translucent na mga key para sa FPS o RPG games. At makikita rin natin ang mga iyon dito sa Aura 16X. Pero ang hindi mo siguro inaasahan sa isang gaming laptop ay ang RGB Ghost Beam Projection ng logo ng kumpanya mismo sa ibabaw ng mesa mo. Ito ay isang bagong antas ng RGB aesthetic. Sinasabi ng Aura na sila ang kauna-unahan na gumawa nito sa kahit anong uri ng gaming laptop. Kaya naman talagang kakaiba ang dating ng laptop na ito. At sa totoo lang, naalala ko yung mga mamahaling sports car na kapag binuksan mo ang pinto, makikita mo yung logo na nakaproject sa sahig. Nakakatawa kasi kung titingnan mo ang design specs ng Aura 16X, hulaan mo kung ano. Ang inspirasyon talaga ng disenyo ng laptop ay mga supercar na halatang naka-impluensya sa panlabas na chassis at aerodynamics nito. Hindi ako sigurado dyan, pero isa sa mga dahilan kung bakit sa tingin ko ay nakakatuwang sundan ng Aura ay dahil parang kumukuha ng inspirasyon ang mga product designer nila mula sa mga pinakakakaibang mga lugar. Baka ganun nga o magaling lang talaga silang gumawa ng kwento. Para ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin, maglaro tayo ng mabilisang laro. Babasahin ko ang ilang bahagi ng 5 product description. At ang gagawin mo ay piliin kung alin sa 5 ang opisyal na product description ng Aura. Ibig sabihin, yung mismong kumpanya ang sumulat. Yung iba pang 4 ay puro kalokohan lang na ako ang gumawa. Sige, handa ka na ba? Isasama ko rin kung anong produkto ito para makatulong sa iyo. Sige, ito ay para sa CV27 monitor. Ang konsepto ng disenyo ay muling likhain ng lamig ng isang assassin na pinagmamasdan ng kanyang target gamit ang matalim niyang mga mata sa dilim at gumamit ng malinis at simpleng mga linya para muling likhain ng sandali na siya ay sumisid sa ere, hangin na humahampas sa kanyang mga damit at tinatamaan ang kanyang target. Ito naman ay para sa X67 Oris Extreme motherboard. Ang mga bagay na tumatawid sa hangganan ng mga dimensyon ng espasyo ay nagkakawatak-watak at sumasabog ng enerhiya na dumadaloy sa lahat ng bahagi ng Oris black hole, kaya't nagkakaroon ng koneksyon at paghahabi-habi ng pagkakakilanglan ng imahe ng iba't ibang produkto ng Oris. Sige, X299 X motherboard, ang malinis at mabagsik na hiwa ng samurai ay ginagawang bawat galaw ay may pinakamatinding pagsugod. Sa isipan ng isang mabagsik na samurai at lapis sa kanilang mga kamay, isinama ng mga designer ang karanasang naipon mula sa maraming henerasyon ng may sugdulang dedikasyon sa mismong produkto. Sige, ang susunod ay mula sa Z790 Oris motherboard. Sa mahiwagang universo ng Oris, isang napakalaking enerhiya ang umapaw mula sa siwang. Naglalabas ng aura ng kapangyarihan ng Oris sa napakalawak na espasyo ng universo. Naghihintay na mapakawala ng gumagamit ang lahat ng kapangyarihan ng universo ng Oris. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin yan. Sige. At syempre, ang huli pero hindi pa huhuli, ito naman ay para sa Aorus Beacon. Yung maliit na projector beam na pinag-usapan lang natin kanina. Ang patented na Aorus Beacon Ambient Projection Light ay ginawa upang bigyan ng banal na aura ang Diyos na Agila. Tahimik na inilalantad ang pangalan ng pananampalataya sa ibabaw ng mesa. Sige, alin sa 5 yon ang tingin mo ay opisyal na Aorus Documented Product Description? Well, ang sagot dyan ay parang may bitagang tanong. Lahat ng yon ay opisyal na Aorus product descriptions. Parang gumagawa lang sila ng pinakawalang kwentang kwento. Sobrang kalokohan talaga. At hindi ako nagbibiro. Mag-iwan ako ng link para mabasa mo lahat ng mga product descriptions nito. May mga nasa 50 pa na kasing kalokohan din. Kung ang mga product designer na ito ay talagang nag-uusap-usap sa isang kwarto at iniisip ang mga assassin, agila at para mga ninja habang dinisenyo nila ang tech na ito, gustong-gusto ko talagang makita kung paano ang proseso ng kanilang pagdidisenyo. Pero sa huli, tayo pa rin ang nakakakita ng final na resulta, di ba? At sa totoo lang, pagkatapos kung mabasa yung iba doon, parang ang inspirasyon ng sports car mula sa Aura 16X ay sobrang simple na lang kumpara sa mga black hole, di ba? Kaya, sa isip na yan, subukan na natin ito at tingnan kung ang Aura 16X ay talagang kasing saya sa gaming ang pakiramdam ng pagmamaneho ng sports car. Gaya ng sinabi ko kanina, sa loob, gumagamit tayo ng RTX 4070 at i9 na processor kasama ng DDR5 na RAM. Kahit na lahat ito ay pinagsiksikan sa ganitong laptop form factor, talagang maganda ang performance nito at ang ganda ng itsura sa 165 Hz QHD+ display. Lalo na dahil meron itong 71% screen-to-body ratio. Ngayon, magandang short-term performance. Pero isa sa mga lagi kong tinitingnan kapag gumagamit ako ng laptop ay kung paano nababago ang power consumption at heat dissipation nito habang tumatagal. Kasi talaga namang yan ang pangunahing limitasyon ng laptop form factor, di ba? May dagdag kang hamon sa pag-init at paglamig ng mga bahagi. Samantalang sa desktop computer, mas maluwag ka ng kaunti. Hindi porket kaya ng isang laptop na pagsama-samahin ang maraming high-end na components. Ibig sabihin ay kaya na rin itong palamigin ng mga ito nang sapat para maiwasan ng throttling sa loob ng isang gaming session. Kaya kung isipin mo yan, tingnan natin ang thermal solutions ng Aura 16X. At dahil sa lore ng Aura tungkol sa mga ninja at assassin, siguradong tinawag nila itong matindi. Wind Force Infinity. Sa loob ng laptop,
may 4 na set ng exhaust fans at 2 set ng intake fans na konektado sa mga metal na tubo. Pero bukod pa dyan, gumagamit din sila ng phase change material bilang paste sa pagitan ng mga components at ng mga metal na tubo. At ngayon, magandang senyales ito para sa cooling dahil mahusay talaga ang phase change materials sa paglipat ng init. Malamang hindi ito mismo ang ginagamit nila, pero para sa visual na representasyon, eto na. Dito, makikita mo na solid ang paste na ito sa room temperature. Pero kapag uminit ang CPU, natutunaw ang paste at tinatakpan ng lahat ng puwang sa pagitan nito at ng heatsink para masipsip ang pinakamaraming init mula sa CPU at mailipat ito palabas ng laptop. At medyo interesting talaga ito. Meron silang isang nakalaang cooling area mismo sa ilalim ng WASD keys sa keyboard. Ibig kong sabihin, ipinapakita lang ito na sina Gigabyte at Aura ay talagang iniisip ang mga particular na gaming use cases na ganito na hindi ko alam. Binibigyan ko sila ng malaking kredito sa pag-iisip ng mga ganitong bagay. At ang paggamit nito ay talagang kakaiba. Mararamdaman mo talaga ang malaking pagkakaiba ng temperatura kapag ginagamit mo ang WASD keys kumpara sa, alam mo na, kapag nagtatype ka sa arrow keys o iba pa. Pero makakaapekto ba talaga ang ganitong kaliit na bagay sa araw-araw mong buhay? Sa totoo lang, siguro kung madalas kang maglaro ng video games habang nasa biyahe at pinagpapawisan ng mga kamay mo, may malamig na bahagi ito sa ilalim mismo ng mga iyon. Pero sige, ngayon tingnan natin ang WindForce Infinity Cooling Package ng buo. Ganito ang tunog ng cooling kapag nasa 100%. Talagang marinig mo ito. Pero ibig sabihin dito na, pinalalamig ito ang mga components mo sa pinakamataas na antas. Kapag naka 100% ang cooling natin, pwede na tayo magpatuloy at magpatakbo ng sabayang CPU at GPU stress testing. Para mailagay natin ito sa pinakamabigat na load na pwede mong asahan. Sa CPU side, magpapatakbo tayo ng Prime 95. At sa GPU side naman, magpapatakbo tayo ng Heaven Benchmark. At pagkatapos ng halos 1 oras ng stress testing na ito, makikita mo na oo, kayang sabayan ng WindForce ang parehong 40, 70 at Ishiam. Sa totoo lang, medyo makatwiran yon. Ang Gigabyte mismo ay naglagay ng ilang AI features direkta sa laptop. Una, meron silang tool na kayang otomatikong matukoy kung anong laro ang nilalaro mo sa screen. At pagkatapos, ay hahanapin ang pinakamainam na overclocking settings para makatulong na mapataas ang performance para sa partikular na larong yon. Ngayon, astig yun. At gusto kong pag-usapan pa yan sa susunod na video. Mukhang ang Nvidia at ang mga tech company nito ay tinatahak ang napakagandang direksyon ng paggawa ng overclocking na sobrang accessible at parang sinasabi nila, sige, sabihin nyo lang kung anong gusto nyong i-optimize namin. Ayusin na namin lahat ng settings sa background para hindi mo na kailangang malaman kung paano mag-overclock. Pero kung sasabihin mo kung anong gusto mong gawin, pwede namin magawa yon para sa'yo. At dahil dito, mukhang pinapataas ng AI Nexus tool na ito ang performance ng ilang mga laro ng hanggang 10%. Sa ngayon, may mga 4 na raang na laro silang gumagana gamit ang Nexus AI. Kahit na hindi ko makita ang eksaktong listahan ng mga laro. Kaya kung makita ko yon, ilalagay ko na lang sa description sa ibaba. Ngayon, inilagay na rin ng Gigabyte ang sarili nilang bersyon ng Stable Diffusion direkta sa control center na ito, na maaring medyo kakaiba pakinggan sa una. Pero kapag naisip mong tumatakbo ito offline at lokal sa iyong computer, nagiging astig na siya. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa internet access o mga issue sa privacy. Talagang malaya mong pwedeng galugarin ang buong AI Gen model na ito kahit kailan mo gusto. At ang huling custom AI tool na pag-uusapan ko ay ang baterya ng Aura 16X na sinanay paggamit ang AI para automatikong i-adjust ang performance ito based sa kung paano mo talaga ginagamit ang laptop. At sa totoo lang, ito ay isang bagay na hindi ko talaga naisip noon. Pero halimbawa, kung nagbabrowse ka lang sa web gamit ang iyong laptop o, alam mo na, naglalagay ng data sa spreadsheet, hindi gagamitin ng Aura 16X ang 4070. Gagamitin nito ang integrated graphics sa loob ng Ishiam chip. At sa paggawa nito, mas matipid talaga ito sa kuryente. Hindi mo na kailangan gumastos ng dagdag na enerhiya para paandarin ng GPU at palamigin ito. Pero kapag nag-switch ka na halimbawa sa paglalaro ng Fortnite o iba pang video game, biglang gagana ang 4070 at tuloy-tuloy itong lilipat mula sa integrated graphics papunta sa dedicated graphics. Sa tingin ko, napakagandang konsepto nito sa pangkalahatan. At makikita mo kung paano mo i-optimize ito para maging pinaka-epektibo sa paglipas ng panahon. At yan ang tinutukan ng AI model ng Gigabyte para tulungan kang mag-optimize. Ibig sabihin, habang ginagamit mo ang laptop na ito, palagi kang napapalit sa pagitan ng Intel at Nvidia graphics na talagang astig. Pero sige, ano pa bang meron sa Aura 16X? Tingnan natin ang mga input at output nito. Dito sa kanang bahagi ng laptop, makikita natin na ang Aura 16X ay may Type A USB Gen 2, Type C USB Gen 2, micro SD slot at audio jack. At sa kaliwang bahagi naman, makikita natin ang power port, dedicated Ethernet port, HDMI 2.1 slot, isa pang Type A USB Gen 2, at syempre, isang Type C na may Thunderbolt 4. At kung matatandaan mo kanina, sa likod na bahagi, meron tayong beam projector na nagpapakita ng logo ng Aurora. Kaya wala tayong makikitang mga port dito sa likod. Kahit na sana ay nandito na lang ang power port. Pero babalikan ko yan mamaya. Sa kabuuan, malinaw na premium na produkto talaga ang laptop na ito. Mula sa specs sa loob, at pati na rin sa disenyo ng produkto mismo. Isa pang bagay tungkol sa disenyo ng laptop na nabibigay dito ng mas premium na dating ay itong mga banayad na iridescent na accent na kumikislap kapag natatamaan ng ilaw dahil sa magarang nanoprinted lamination. Halimbawa, kung titingnan mo ang likod na logo mula sa iba't ibang anggulo, makikita mong parang may iba't ibang kulay ito. Ayon sa kanila, ito rin daw ang parehong teknolohiya na ginagamit para mag-imprinta ng impormasyon sa mga silicon chip. Ngayon, ang MSRP ng laptop na ito ay nasa $1,700 na alam mo na ay isang premium na presyo. At dahil dito, aasahan mong kaya nitong gawin lahat ng ipapagawa mo dito. At para sa akin, sa buong testing na ito, nagawa naman niya. Sa mga ganitong klase ng laptop, mas ginagamit ko talaga sila para sa mga productivity tasks kaysa sa gaming. Pero ang maganda sa pagkakaroon ng mga high-end na components ay, well, ang mga editing tools ko tulad ng DaVinci Resolve ay gumagana ng walang aberya sa Ishiam na processor. Kung ikukumpara sa naunang modelo nito, ang Aura 15X na lumabas nung nakaraang taon,
Mas compact pa ang 16X, habang mas malaki pa ang screen size nito. Nabanggit ko na ito saglit, pero 3mm lang ang mga bezel sa gilid ng screen na ito, na talagang nakakabilib. At sinusuportahan din ng laptop ang Dolby Vision at Dolby Atmos. Kaya para sa anumang content na aprobado ng Dolby, talagang kapansin-pansin ang itsura nito. Alam mo, nung una kong nabasa tungkol sa laptop na ito nang i-anunsyo ito sa CES ngayong taon, inisip ko talaga na magiging sobrang pang-gaming ito dahil, alam mo na, may projector beam ito na nagpapakita ng RGB logo sa labas ng laptop mo. Medyo nakakabaliw yun. Pero sa totoo lang, pagkatapos ko itong gamitin ng ilang linggo, parang nakuha niya ang balanse ng pagiging profesional at gamer. Pinaka na-appreciate ko na hindi siya sobrang bulky. Pakiramdam ko kasi yung ibang gaming laptop. Sobrang laki lang talaga para mapalamig yung mga high-end na components. Pero ito, parang kaya ko pa rin ilagay sa backpack ko at dalhin kahit saan ng sobrang dali. Kaya malaking plus talaga yun. Hindi rin ako gaanong fan itong decal dito sa trackpad na umaabot hanggang sa katawan ng laptop. Para sa akin, ito yung isang design decision na hindi ko talaga gusto. Parang gusto ko na lang itong punasan at tanggalin. At kahit gaano ko pa kagusto yung RGB Ghost Beam projector sa likod, na sobrang astig talaga. Sana pwede mo ring isaksak yung power sa likod ng laptop. Pakiramdam ko kasi parang yun yung pumipigil para magawa yun. Ibig kong sabihin, talagang ganun. Personal na preference lang, pero mas gusto ko talaga kapag ang mga laptop ay pwedeng isaksak ang power sa likod kasi mas natatago yung wire. Pero kahit ganun, gusto kong malaman ang opinion mo tungkol sa laptop na ito. Sa tingin mo ba ay astig yung beam? Gagamitin mo ba ito sa araw-araw mong dala? Ipaalam mo sa akin. Maraming salamat kay Aura sa pag-sponsor ng video na ito. Mag-iiwan ako ng ilang impormasyon tungkol sa Aura 16X sa description sa ibaba. Ako nga pala si Mreister, ang iyong tech tinkerer, at makikita tayo sa susunod.